ako mananalangin. So, meron pa akong mabasahin dito sa Kawikaan, chapter 28, verse 13. So, makinig na lang po kayo. Sino po walang Bible dito? Lahat po kayo wala? Sino po? May Bible po kayo dyan? Pakinggan nyo ba dito, ha? Sabi dito sa Kawikaan, chapter 28, verse 13, ito po ay salita ng Diyos. Sabi dito, ang nagpupukli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Sino po dito ang masasabi niyang wala siyang kasalanan? Lahat po ba tayo dito makasalanan o nakagawa ng kasalanan? Tama, di ba? Sabi dito, kung isa ka sa mga nagkukubli, ibig sabihin yung kasalanan ginagawa mo, tinatago mo, ayaw mong isuko sa Diyos, sabi dito, ang buhay natin ay hindi mapapabuti. Sino po dito yung gusto niya na yung buhay niya is mapabuti ng Diyos? Sino po dito? Lahat po tayo, di ba? Sino po dito may mga anak, may asawa, may anak? Yan. Alam niyo po ba na ang nais ng ating mga mahal sa buhay, mga asawa niyo, anak niyo is mapabuti rin po kayo. Tama po ba? Tama po? Kahit kayo gusto niyo na mapabuti yung buhay niyo, tama? Tama po. Wala naman siguro po sa atin dito is gustong mapunta sa lugar na ito. Ngayon, ano ang dapat natin gawin para mapabuti yung buhay natin? Sabi nito, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Alam nyo, yung mga kinakahabagan ng Diyos, kinakaawaan ng Diyos, is yung mga taong nagbabalik loob sa Kanya at pinagsisihan ang Kanyang mga kasalanan. Alam nyo, hanggat hindi nyo po sinusuko sa Diyos ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga buhay, patuloy po kayong mapapahama, mapapariwara, at hindi po mapapabuti ang inyong buhay. Alam niyo po, ang nagbabago ng buhay natin or even ang sitwasyon ng buhay natin, ang Diyos. Kaya kung gusto niyo po na mapabago, mapabuti kayo, magbago yung sitwasyon ng buhay po ninyo, lumapit kayo sa Panginoon sa Kristo. Bakit? Dahil siya ang solusyon sa lahat ng ating mga problema. Siya ang mag-aayos ng mga buhay na sinira ng diabo. Alam nyo, naranasan nyo na yung buhay na wala sa Panginoon. Tama po ba? Kaya po kayo nandito, dinalaw yan ng Panginoon para dito kayo katapuin. Kasi kung hindi po kayo siguro dinala ng Diyos dito ngayon, baka kung nasaan na po kayo ngayon. Tama? So ito, hindi aksidente na nandyan ka, narinig mo ang salita ng Diyos kasi alam ng Diyos na kailangan mo siya. Kaya mga kapatid po namin kayo sa Panginoon, kaya nanliligaw, kaya mahal namin kayo, mahal kayo ng Diyos, kaya pinapadala kami ng Diyos dito para abutin po ang mga katulad ninyo kasi mahal po kayo ng Panginoon. So, kung luluobin ng Diyos na makalaya po kayo dito, alam nyo, sikapin nyo na wag na kayong makabalik pa rito sa loob. Sikapin nyo na mabago na yung takbo ng buhay po ninyo. Huwag nyo lang pangarapin bumalik sa loob ng lugar na ito. Nawa, sa paglabas ninyo, maghanap kayo ng simbahan. Tapos kung babalik man kayo dito, katulad ni Pastor, 2 beses siyang nakulong. Bumalik siya sa kulungan, hindi na para makulong, kundi para magpahayag ng salita ng Diyos. At nawa yun ang mangyari sa buhay ko ng bawat isa sa inyo. So, pwede po ba tayong yumuko? At pwede po bang ipikit natin ang ating mga mata? At tayo po ay magpakumbabang lumapit sa harapan ng Diyos. At tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sabi mo po sa iyong mga salita na kung ang isang tao ay hiwalay sa iyo, wala siyang magagawa. Panginoon, ang pagbabago na kailangan namin sa buhay nito ay nagmumula sa iyo. Panginoon, panalangin ko po na kumilos ka sa buhay ng aming mga kapatid na nakabilanggo sa piitan nito, O Diyos. Kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. Mangusap ka po sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng isang pusong mapagpakumbaba, isang pusong masunurin sa iyo, at isang
kami, Lord. Kaawaan mo kami, Panginoon. Ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay iligtas niyo po sa nagliliyab na apoy sa impyerno, Panginoon. Iligtas mo po ang aming mga kapatid na nakabilanggo sa piitang ito. Kami sumasampalataya, Panginoon, na mahal mo po, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, at ayaw mo po na kami ay mapahamak. Tulungan niyo po, Lord, yung mga nangihina, yung mga nadidepress, Panginoon, tulungan mo sila na sila ay magkaroon muli ng pag-asa, Panginoon. Yung mga nawawala ng pag-asa, Lord, kahabagan mo po sila na magkaroon ulit sila ng pag-asa. Maasikaso po, O God, ang lahat ng dapat asikasuhin sa mga papel nila, sa mga kaso po nila, Panginoon. Manguna ka at pagharian mo ang buhay ng bawat isang naririto. At humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa, Panginoon. Patawarin po kami kung kami ay nakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, O Diyos. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging Diyos at Panginoon ng buhay ng bawat isang naririto. Panginoon, akin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay ng bawat isang nakapiit sa bilangguang ito, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Ingatan mo po ang kanilang mga buhay. Hindi po sila magkasakit, Panginoon. Alisin mo po yung mga negatibo, kaisipan, yung mga pusong mga masasamang motibo, Lord. Alisin mo po ito dahil alam mo po, Panginoon, na ito ay hindi makakabuti sa bawat isang naririto. Maghari ka at magliwanag sa buhay ng bawat isa. Ito po ang ating samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless po. Mahal kayo ng Diyos.